Kailangan ba ng direct box kapag ikaw ay nagpe-perform live o kapag nagre-record? Marami kasing problema ang naayos ng isang DI box na hindi mo alam na problema pala yon. Tapos, magugulat ka na lang na pagpunta mo sa gig mo, masasabi mo na lang na sayang, dapat meron akong DI box. Kaya, sulit ding malaman kung paano ito gamitin at kung kailan ito gagamitin. At yan ang tatalakayin natin today. At i-feature ko na rin yung DI box ko na Ronin LEF 331 Micro DI with cab simulation kasi yan yung meron akong DI box. At least, meron tayong mas magandang visualization para mas maintindihan yung mga uses and functions ng isang DI box. Okay, gagawin ko itong simple hanggat maaari. So ang DI box, ang definition nito ay it takes an unbalanced signal and convert it to a balanced low impedance signal. Kala ko ba? Simple. Anong ibig sabihin yan? Ganito. As a musician, meron dalawang common cables na ginagamit. Yun ang unbalance at balance. Unbalance, ito yung mga cable na dalawa lang ang laman sa loob. Typically, ito yung mga cables na ginagamit mo sa instruments mo. Gitara, bass, mga cables from your pedal to your amp. Ito yung cable na may tip and sleeve, yung ganito. Tawag dyan TS. Yung balance naman ay yung TRS cables. Tip, ring, and sleeve. Or yung mga XLR cables na ginagamit mo sa mga mics. Ang basic knowledge sa mga cables na yan ay itong unbalance, hindi ito pwedeng sobrang mahaba. Kasi pag mahaba to, it tends to get noisy tulad ng mga kapitbahay ko. Lalo na yung mga bata pag umaga, napakaingay. Anyway, yun nga, it tends to get noisy. So, pag mahaba na yan, pwede kang makasagap ng mga interference na lalabas sa output mo. Hindi mo yan gusto. Yung balance naman, meron siyang 3 cables. 2 signal cables at isang ground. Yung ground na yun surrounds the 2 signal cable and act as a shield sa interference. So kahit medyo mahaba na siya, maliit yung chance na maging noisy siya. Pwede pa rin, pero maliit yung chance. Dito na ngayon papasok yung mga pangunahing dahilan kung bakit mo nais gumamit ng direct box. Kumbaga, mga common na gamit ng DI box. Isa sa mga bentahe ng isang DI box ay i-convert yung unbalanced to balanced signal. Kaya din natin in-explain yung unbalanced at balanced cables kanina. So papaano yon? Yung unbalanced cable mo from your guitar, then to DI, then output to balanced cable or XLR. So ang simple lang, di ba? Na-convert mo na agad yung unbalanced signal mo to balance. So, anong benefit nun? Madalas sa mga kagamitan sa mga venues ay gumagamit ng balance input or XLR tulad ng mga mixers or stage boxes. Ang problema, hindi mo pwedeng basta-basta irekta yung gitara mo sa mixer or yung mga direct output mo sa pedal board mo papunta sa mixer kasi magkaibang signal yan. Yung gitara mo, instrument level, and yung XLR sa mixer ay mic level. Yung mic level input na yan, ginawa yan para sa mic na may mahinang signal. Mahina kasi talaga ang signal ng mic, so ang tendency, ibuboost ng input na yan yung signal para maging audible yung output mo. So kung maglalagay ka ng instrument level sa mic input, magiging noisy ang output niyan kasi ibuboost niyan yung mga unwanted noise. Diyan papasok yung DI box. Si DI box, i-convert niya yung instrument level input mo or any unbalanced signal to a microphone level or balanced signal para maging malinis yung output mo. Some mixers, hindi mo na kailangan ng DI kasi may instrument level input naman or yung tinatawag nila na high Z. Or sometimes, yung pedal board mo may line output na or XLR balance output tulad ng bass preamp ko na SCR-DI at itong Tank G na multi-effects guitar pedal. So pwede kang rumekta sa mixer pag ganyan. Pero hindi ganyan palagi ang case. May mga mixer na limited ang mga inputs so kailangan mo talaga ng DI box. Yun din naman yung reason kung bakit meron ako nitong Ampeg SCR-DI. Kasi hence the name, DI box din siya bukod sa preamp and effects. Kaso, medyo mahal to. Kung makakita ako ng link, maglalagay ako sa description. Anyway, another benefit ng paggamit ng DI box ay you can do longer cable runs. For example, sa stage, wala kayong amps at malayo yung mixers na pagsasaksakan mo. You can now use a longer cable gawa ng balance na yung signal na meron ka. So, from your guitar out, papunta sa DI, then XLR na mahabang cable papuntang mixer. Mas less noise na yan kasi kinonvert mo na yung unbalanced signal to balanced signal. Yung mga unbalanced cable kasi na mahaba, magiging noisy talaga tulad yan ng mga kapitbahay ko. Kaya, hindi talaga pwedeng mahabang cable pag unbalance. Kailangan mo i-convert to balance yan gamit ang DI.
Balance cable can run up to 50 to 100 feet. Yung mga XLR cables, sabi nila kaya pa nga daw ng hanggang 200 feet yan eh. Pero yung unbalanced cables, max 20 feet, maingay na yan. So ano ba yung mga basic features ng isang DI box? May dalawang klase ng DI box, passive and active. So habang tinatalakay natin yung mga features ng isang DI box, malalaman nyo yung difference ng dalawang yan. Pero bago yan, ano ba yung meron akong DI? Bukod dun sa Ampeg SCR DI ko, meron din akong Rowan LEF 331 Micro DI with cab simulation. Isa itong active DI pedal. This is not your typical DI box kasi naka-pedal form factor siya. Kasi ang mga typical DI boxes ay ganito ang itsura. But this Rowan works the same tulad ng mga typical DI boxes na ito. So, typical DI boxes, meron niyang input, then XLR balance output. Yan naman yung mga importante sa DI box. Yung input at XLR balance output. Kasi kung wala yan, hindi yan DI box. Some of the DI boxes merong true port. Tulad din nung Ampeg Bass Pre ko na may true din. Ang ginagawa niyan, yung nilagay mo sa input mo, yun din yung lalabas sa true port. Kumbaga, hindi naapektuhan ng DI yung nilalabas niyang output. So, kung anong signal ang lumalabas sa cable mo galing sa gitara, yun din ang lalabas dyan sa true port. So, pwede kang magkabit ng cable dyan papuntang amp. Tapos, yung XLR out mo, papunta naman sa mixer. Pero para siyang splitter. Pero yung lumalabas sa true port, hindi affected ng DI. Yung Rowan DI, wala ang true port. Pero, meron siyang unbalanced out. Though, hindi siya nag-work as true port, pero medyo similar. Balikan natin yan mamaya. Meron din palang DI box na pwede mong gamiting input yung true port. Pero dapat may merge switch yung DI. Common lang ito sa mga active DI box. Ginagamit yan madalas sa keyboards na may stereo output. Ang mga DI boxes, passive man or active, meron niyang ground lift button. Yung ground lift na yan ay switch na nagdi-disrupt ng ground loop between the audio equipments. So, kung may unwanted hum ka na narinig, pwede mong gamitin yung ground lift to eliminate that. Pero syempre, depende kung saan galing yung unwanted hum. Kung from DI to other equipments like mixer or amps, kaya niya tanggalin yan. Common din sa mga passive and active DIs yung merong pad switch. Technically, gain attenuator yan so hihinaan niya yung incoming signal pag in-engage mo yung switch. Yung lakas ng paghina niyan ay depende kung ilang minus decibels ba yung implemented ng DI. Sa mga active DI tulad nitong Rowan ko, meron silang gain boost. Pinapalakas niya yung input signal. Pero, alam nyo ba kung bakit ito yung specific na binili kong DI box at hindi ako nagsettle sa mga common DI boxes? Dahil yun sa cabinet simulator. So kung titignan mo, may switch dyan sa baba na pagka naka-disengage, kulay green ang ilaw. At pag naka-engage naman, ay red ang ilaw na nakakasilaw. So para saan ba itong cab simulator na ito? Ang ginagawa niyan, it recreates the sound of a guitar or bass cabinet. Sa case ng Rowan DI, ito ay 4x12 na cabinet. Ang problema kasi, for example, nakarekta yung analog pedal board mo sa mixer with DI. Tunog punit yan. Gawa ng sanay ka na ang tunog mo sa stage at recording ay galing sa amp or minamic na cabinet. So, yung mga narinig mo sa mga recording na gitara, malamang ni-record yan with an amp na naka-mic or gumagamit ng amp simulator sa software. Tunog punit kasi talaga lalo na pag nakadrive ka sa gitara mo tapos nakarekta ka sa mixer. So yung cab simulator ang makakatulong sa'yo to get that natural amp sound. Anyway, balikan natin yung unbalanced out kanina na sinabi ko na hindi sila tulad ng true port. Gawa ng kahit same na unbalance yung nilalabas nitong output like the true port, itong out na ito ay affected ng DI. So kung mag-on ako ng cab simulator, magre-reflect yan sa output na to. Ang tanong, bakit meron akong DI na ganito kung may DI naman yung bass preamp ko? Actually, ang nakasaksak dyan ay yung lead guitarist ng banda namin sa Kupita. So para ito sa in-ear monitoring system namin. Yung pedal board niya kasi maraming output. Yung isang out niya nasa amp. Yung isa naman papunta dito sa DI. And then yung out ng DI papunta sa in-ear monitoring system namin. So dahil may cab sim ito, hindi tunog punit yung gitara niya sa in-ears namin. About sa in-ear monitoring namin, gagawin ko din ito ng video kung paano nag-work yung monitor system namin gamit yung pedal board ko na ito. So subscribe ka na para makita mo yung video na yan pag lumabas na. So napaka-useful talaga ng DI box and I think every musician dapat at least merong DI box na tulad nito or any basic DI box.
May time din kasi na hindi ka makapag-plug sa mga venues dahil wala silang DI. So kung meron ka, edi makakasaksak ka na sa mixer ng venue at may eliminate na rin yung mga problema na nabanggit natin kanina. Anyway, lahat ng products, including yung Rowan DI, ilalagay ko yung link sa description in case na gusto mo lang mag-purchase. Doon mo na rin malalaman yung mga presyo ng mga yan. So hanggang sa muli, ako nga pala si Nat. See you at the next audio.